babagtisin natin tong SLEX or Central Luzon Lake Expressway. So kapapasok pa lang natin ng Cabanatuan City. Ang Gabaldon. At ang bubungad sa atin o ang ating makikita ay napakalalaking bundok. Malayo pa. Ang haba-haba ng exits. Ako ay naglalakad dito sa mismo kalagitnaan ng tulay. Ngunit ang tulay na ito ay may dalawang kulay. Kulay dilaw at kulay asul. At nasa likod ko naman ang bahagi ng Pacific Ocean na kung saan dinudugtong nga ang dalawang probinsya nito. At talakbay natin mula dito sa pinakadulong bahaging silangan ng Luzon hanggang marating natin ang kanlurang bahagi ng Luzon. Mula dito sa pagitan ng dalawang probinsya, Quezon at Aurora, this is one road, always on the road. Kung ang North Luzon Loop ang siyang may pinakamahabang ruta na maaaring bagtasin ng isang manlalakbay sa Luzon, ito naman ang maituturing na pinakamahaba na magbumula sa silangang bahagi ng Luzon hanggang marating nito ang dulong bahagi ng kanluran. So narito tayo sa butas na bato na bahagi ng Dingalan at silipin natin ang isa sa pinakapupuntahan ng mga turista. Tanghaling tapat kaya walang tao. Ayan itong seashore ng Dingalan Bay at napakalakas ng alon sa Magpanga ngayon dahil malakas ang hangin kaya ganyan ang kulay. At itong bayan ng Dingalan na bahagi ng Aurora, ito lang ang natanging bayan ng Aurora na dadaan natin mula dito sa Silangan hanggang marating nga tayo sa kalurang bahagi ng Luzon, doon sa Zambales. Init. Pero napaka-enjoyable na tingnan. Very awesome. Sa ating paglalakbay ngayong araw, tatahakin natin ang ubod ng Luzon, ang Central Luzon. At sa maghapon nating paglalakbay na ito, tatahakin natin ang mahigit 300 kilometro na nagmula pa sa pagitan ng dalawang probinsya, Quezon at Aurora, at susundan ito ng pinakamalaking probinsya ng Central Luzon, ang Nueva Ecija, na kung saan dito mo makikita ang napakalawak ng mga bukirin. At susundan ito ng probinsya ng Tarlac, Pampanga hanggang marating natin ang pinakabahaging dulo ng kanluran, ang lalawigan ng Zambales. At sumapit na tayo dito sa kauna-unahang bayan ng Nueva Ecija, ang Gabaldon. At ang bubungad sa atin o ang ating makikita ay napakalalaking bundok. At yung bundok na yan ay yung Sierra Madre na nasa gawing silangan ng Pilipinas o ng Luzon. At dito naman, nandito na nga tayo sa border ng Laor. Yan yung bayan ng Laor. At papalabasan nga tayo ng Gabaldon. Ang kabuang lugar na ating tinatahak ay tinaguriang The Central Plains of Luzon, na kung saan ito ang lugar na makikitaan ng pinakamalalawak na mga kapatagan sa buong Pilipinas.
Alam nyo ba, sa sobrang lawak ng kapatagan ng Nueva Ecija, ito ang pinagmumula ng pinakamaraming ani ng palay o bigas, ganoon na rin ang sibuyas at iba pang mga tanim. Napakalaki at napakahalaga ng ambag na lalawigan na ito na kanlungan ng pagkain ng mga Pilipino. Narito tayo sa lungsod ng Palayan at dito sa likod ko, dito nakatayo ang Kapitolyo ng Nueva Ecija, isang napakagandang gusali. Grabe oh. Alam mo siya, White House. Laki. Okay, let's continue. Susunod tayo pupunta na ay Cabanatuan City. So ngayon, babagtisin natin tong SLEX or Central Luzon Lake Expressway. So kapapasok ko lang natin ng Cabanatuan City. So itong expressway na to, based from its word Link Expressway, it links the two provinces, the Nueva Ecija and Tarlac. So kung dadaan tayo ng service road, siguro abot tayo ng mahigit isang oras. Pero itong dinadaanan ito, makakatipid tayo ng almost 1 hour. Kasi itong SLEX na to ay meron lamang na 20 minutes travel from Cabanatuan to Tarlac. Ganun siya kabilis. 20 minutes lang, kaya-kaya natin takbuhin. Itong expressway na to, dadaanan natin ang 4 na bayan ng Nueva Ecija, kung di ako nagkakamali. So let's count. Cabanatuan, Aliaga, Zaragoza. Okay, so 3 lang pala. And then dadaanan din natin naman yung mga bayan ng Tarlac, which is La Paz and Tarlac na. So 5 bayan actually dadaanan natin. Actually na-feature natin tong SLEX na to 3 months ago, itong kabuuan ng expressway na to, kung ano ang katangay niya. So nung nag-shooting tayo, hindi pa to totally open from Aliaga to or San Juan exit hanggang sa Cabanatuan City. And after 2 days, yun ang nakakatawa. After 2 days that I uploaded that video, binuksan na yung expressway na to noong March 31, kung di ako nagkakamali. Nakakatawa talaga. So itong dinadaan nating SLEX, hindi mo to maikukumpara sa NLEX or SCTEX. So hindi siya ganun kaganda sa ating paningin, na kung saan maraming puno, halaman, lalo na sa NLEX sa part ng Pampanga. Ang ganda-gandang tingnan ng expressway na to. Pero itong SLEX, ang dami niyang talahib, sumagilid-gilid. At di pa ganun ka-improve o hindi pa talaga tapos itong expressway na to. Marami pang pagawain, gaya ng nakita nyo. Ayan, oh. Meron pang flyover na ginagawa. Hindi pa siya tapos.
So, ang isang maganda rito sa Silex, diretso-diretso yung kalsada na to at ang bilis niya. Dahil konti pala yung mga sasakyan na nagdadaan dito, hindi tulad sa mga major expressway ng Luzon. Napakarami ito. Napakakaunti lang. Pwede ka tumakbo ng... ano ba pwede? Anyway, pagkatapos nating tapusin tong Silex, papasok na tayo sa Esitex. And in a few while, liliko na tayo. Ito, yan. Yan. So, pasok tayo ng Esitex. So, Esitex stands for Subic Clark Tarlac Expressway. There we go. So, ito dadaan natin papuntang Zambales. Hindi tayo dadaan ng service road. Depende lang siguro kung ano pa man. Pero basically, we are traversing this expressway, Esitex. Okay, ito na. Alam nyo ba, tatlong expressway ang nagko-converge dito, nagdudugtong-dugtong. Itong Silex nga, kalalabas pa lang natin. And then, ito na yung Esitex. And on the northbound, doon naman yung TPLEX na tinatawag, yung Tarlac, Pangasinan, Luzon, I don't know, Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Tatlong expressway na nagsasanip puwersa para sa magandang biyahe natin. Kung ikaw ay gala, diba? Pwede mong daanan lahat to. Kaya lang kalaban natin, toll fee. Okay, papasok na tayo ng toll plaza. In 500 meters, papasok na tayo sa toll plaza. Pero hindi pa tayo magbabayad. Alright, there we go. Alright, paper, ano pa tawag dito? Paper coupon. Wala tayong RFID kaya ito binigay sa atin. Ay nako. Alright, if you're not rich. So ngayon, nandito tayo sa Hacienda Luisita portion ng Esitex. Ito yung lugar na kung saan hektarya, libu-libong hektarya ng tubo ang makikita natin dito. At napakalaki ng area na to. Siguro more than 10 kilometers yata ang sakop ng portion ng Luisita o Hacienda Luisita to dito sa Esitex. Ang laki, puro tubo makikita mo rito. Pero hindi ako sure kung gaano talaga kahaba ang portion ng Hacienda Luisita dito sa Esitex or Subic Clark Tarlac Expressway. Esitex. Ang ganda-ganda rito. Wala kang makita dito kundi mga farm at doon ng malalaking mga vast field. Talagang malaki. Hindi tulad sa ibang lugar tulad ng NLEX na may mga buildings na, may mga residents na. Dito walang obstruction ng mga buildings. Puro nature ang makita mo dito. It's all about nature. Lalo na pag lumagpas tayo ng Clark, doon makita mo talaga yung mga bulubunduki na talaga namang ang sarap-sarap sa paningin. Yung portion siguro ng Porac at Florida Blanca. Doon talaga pinakamaganda ang Esitex. At itong expressway nito, this is the longest expressway in the Philippines. So may haba ito na 93.77 from Tarlac City o Tarlac entry point hanggang marating natin pinakadulo nito dun sa Subic. Okay, sa Zambales na. So dalawang probinsya ang nagdurutong dito sa napakahabang expressway ng Pilipinas, which is Esitex. Pero sa ibang bansa, Diyos ko, yung mga expressway doon, talaga naman halos 1,000 kilometro. Pero nung ako napanood minsan o na-research ko, yung sa India yata or China, more than 1,000 kilometers yung kanilang expressway. Ganun kahaba. Pero dito sa Pilipinas, this has been the longest for almost 17 years. So ala pa nakakahigit dito, nahabaan na yung Pilipinas. Ganun kahaba. Okay, kaya expressway 93.77 lang. Sino kaya magpapagawa ng medyo haba-haba ng konti expressway ng Pilipinas? Baka sa Mindanao. 2028!
Okay, alam nyo ba, sa sobrang haba ng expressway na to, hindi kayo maniniwala na dalawa lang ang gasolinahan dito. Isa sa northbound at isa sa southbound. So we are going southbound at itong nasa kanan natin na gasoline na to, ito ay nasa Concepcion. So may advice ko lang, be aware sa inyong fuel tank capacity o yung gauge mo. Baka maubusan ka kasi dito ng gasolina. Nasa Concepcion tayo, so 70 kilometers pa bago natin marating yung next gasoline station, which is in the Tipo exit. Nandun na sa exit ng Esitex, kaya aware tayo pagka bumibiyahe tayo, lalo sa Esitex. Isa lang ang gasoline dito at nga tayo liliko na, magpag-gas up muna tayo. Okay, so let's gas up now. Baka maubusan tayo ng gas. Alright, there we go. At syempre, stopover na rin muna tayo. Punta muna tayong mall. May mall dito. This is City Mall. Okay, ihi tayo at konting merienda siguro tayo. Layo pa. 70 kilometers pa bago marating natin yung end point ng Esitex, which is Tipo. Okay? Tipo, Zambales. O Tipo, Subic. I don't know what the exact location. Basta Tipo siya. Alright, there we go. Next stopover natin dun sa gawing Porac siguro, kung di ako nagkamali. Merong isang rest point doon, pero walang gasolina na. Basta gigilid lang tayo doon. May CR din dun sa gawin na yun. Doon tayo mamaya nga. Malayo pa, mga I don't know, it's about 30 kilometers bago tayo uminto ulit. Yun kalayo. Kaya pa talaga itong Esitex na to. Dalawa gasolinahan. Anyway, yan ang isa pang gasolinahan. Ayan, nasa kaliwa natin. So, yan naman ay northbound, ha? So, dalawa lang yan, halos magkatapat. So, yan ang, based on my research, bayan naman yan ng Banban. So, nahati itong bayan na to. Ito, nandito tayo sa Concepcion. At pag tumawid ka dyan sa kabila ng Esitex na yan, Bamban na raw yan. Okay? Just like that, oh, Bamban, exit. So, ang gasoline naman na yan ay PTT. Kanina ay sea oil. Pero mas marami yata nagpapagas doon kasi papuntang southbound yan. Or because it is southbound, maraming papunta dyan sa south kesa dito sa north. At mas marami kayo nandun dahil may mall dun sa Concepcion na yun, sa sea oil, City Mall. Right. O, tapat natin Arayat, oh. Mount Arayat. Kaya niya magpakita. Madimot. Maulap. So, nandito na tayo sa bahagi ng Clark. So, nandito yung ongoing project na NSCR. Ayan, naglalaki yung mga poste. So, 2 years ago, napunta na ako dito. Nadadaan-daan, ganito pa rin yung kalagayan. Pero may improvement naman. So, naasahan siguro some few years o hindi natin alam kung ilang taon pa bago to maging operational. Pero gano'n pa man din, nakakita natin na may pag-asa ang Pilipinas na magkaroon ng mga ganyang klase ng transportation mode. So mainam yan, lalo sa mga gala. Kung gusto mong maiwasan yung traffic at makatipid ng konti, syempre, sino ba naman ang ayaw sumakay sa train system na mabilis? So yung ganyan train talaga namang maninibago ka dahil yan ay tumatakbo ng more than 100 kilometers per hour. Di tulad ng city train sa Metro Manila
Hindi mo na naising sumakay doon. Siksikan na mabagal. Pinakamabilis na yata yung 40 kilometers per hour sa MRT, LRT o 50 ganun. Grabe. Pero pag nagawa yung ano na yan, bilis. Sarap ang biyahe. So yung mga ganyang pagkakataon sa isang expressway, pinapakita dyan yung safety dahil nga paliko yung o pakurba yung daan, iniwasan na magkasilawan lalo na sa gabi. Sa gabi nga syempre, kaya nagkaroon ng blocker na gano'n na para yung lightning ay ma-block. At yun, kakaiba. Kailan nakita mo yung gano'n, safety first ang ginawa dito sa SCTEX. Magaling. So nasa kalagitnaan na tayo ng SCTEX. Itong Porac, bayan ng Porac ang nakakasakop dito sa SCTEX. Dito ang tunay na ganda ng lugar na to, ng expressway na to. Nandito na ang mga bulubundukin, mga burol, at nandito na ang bakas ng Pinatubo. Marami mga abo, mga ilog na makita mo, may mga dinaan ng lahar nun. And then maya-maya makita natin yung mga tinapyas na mga bundok para lang magkaroon ng access ito expressway nito. Tinabtab ang maraming bundok dito sa lugar ng Porac hanggang marating natin yung portion ng Florida Blanca. Kaya isa na yan, no? Taparan ng damo. Wow! So ito na siguro yung pinakamalaking tinabtab na bulubundukin dito sa SCTEX. Napakaluwang na bundok ang tinabtab o yung talagang biniyak. Pero tabtab siguro ang pinakamagandang term. So ginawa ito para lang magkaroon ng daan nga ito, expressway na ito. Napakataas sa bundok ang inalis. Bukod sa gasoline na hininto natin kanina sa Concepcion Tarlac, ito lang din ang pwedeng hinto natin dito sa SCTEX. Itong portion ng Florida Blanca at ito ay emergency parking area ng SCTEX na kung saan pwede kang mag-CR at CR nga tayo at konting pahinga. Malayo pa, ang haba-haba ng SCTEX. Siguro mga 30 kilometers pa ako, based on that.
31 kilometers yung exit point ng SCTEX, which is Subic, Zambales. 31 kilometers. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart starts beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy. So alam niyo ba, parang mali yung pangalan ng SCTEX eh. Ba't kaya nyo? Based from its name, Subic-Clark-Tarlac Expressway, may kinaligtang isang lugar eh. Alam niyo yun? Itong dinalupihan ay bahagi ng Bataan, pero part siya ng SCTEX. So dapat, ang pinangalan sa SCTEX ay SBCTEX. Kasi may Bataan eh. Part ng Bataan itong dinadaanan, itong dinalupihan portion ng SCTEX, dinalupihan Bataan. That's why I'm saying dapat sinama yung Bataan sa pangalan ng SBCTEX. So we're now exiting the SCTEX. Alright, there you go. Baliktad. Ha? OMG, 521. Diyos ko, laki naman. 521, grabe tong SCTEX na to ah. Sa wakas, natapos din natin tong kahabaan ng Luzon mula east hanggang west for more than 300 kilometers. Ayun ang west, Kanluran. So nandito tayo, magbi-beach tayo. And this is one road. Samahan ninyo ako mag-beach dito sa Kanluran bahagi ng Luzon.